nananatiling mainit po ang usapan tungkol kay PiCoin dahil sa kanyang price movement. Kahit na bumaba po ng kaunti ang presyo, nananatili itong malapit sa presyong 0.36 kung saan ay isang support level. Lumalabas din na may lumalakas na demand mula sa mga investors dahil po sa Pi Hackathon 2025. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga detalye tungkol sa galaw ng presyo ni Pi, ang mga technical signals at kung ano po ang maaring kahulugan nito para sa market sa mga darating na araw. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang galaw ng presyo ni PiCoin. Si PiCoin ay kasalukuyang nasa 0.3611 at matapos po itong bumaba ng 0.7% sa loob lamang ng 24 oras. Ang trading range ay nasa pagitan po ng 0.3512 hanggang 0.3663 na nagpapakita ng malinaw na volatility o pabago-bagong galaw ng presyo. Ang market capitalization po ni Pi ay nasa $2.84 billion, habang ang fully diluted valuation ay mas mataas na nasa $4.38 billion. Ang daily trading volume naman ay pumalo sa $76.59 million kung saan ay nagpapakita po na aktibo pa rin ang interest ng mga traders. Kaya ang possible market impact po nito ay ang mataas na trading volume. Kahit bumaba po ng kaunti ang presyo ay maaring sinyales na maraming traders ang nag-aabang kung lalakas pa ang demand kay Pi. Ang stability po malapit sa 0.36 ay nagiging mahalagang support zone. Ngayon ay bakit po nananatiling matatag ang support level ni PiCoin? Ayan. Matatag po ang 0.36 na support level dahil ilang beses na itong sinusubukan ng market pero hindi po ito nababasag. Kamakailan ay bumagsak si Pi hanggang 0.3442 pero mabilis din siyang nakabawi at nagpakita po ng double bottom reversal. Ang pattern na ito ay madalas na sinyales ng isang posibleng bullish reversal. Kaya ang possible market impact po nito ay kapag nagpatuloy po ang mga buyers na ipaglaban ang 0.36 na price area, mas lalaki ang tsansa na makakita po tayo ng bagong pag-akyat ng presyo. Pero kung mababasag po ang support na ito, may posibilidad na baka bumagsak po siya muli sa presyong 0.3220 na siyang kanyang all-time low. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical indicators? Yan, ayon po sa data, ang relative strength index or RSI dito sa chart ay nasa value na 42. Malapit po ito sa kanyang center line. Ibig sabihin ito ay nasa neutral zone pa rin itong si Pi pero may unti-unting pagtaas ng buying pressure. Ang RSI divergence mula sa huling bagsak ay nagpapakita ng sinyales na pwede pong magsimula ang panibagong pag-angat. Samantala, ang MACD or Moving Average Convergence Divergence ay nananatili pong flat at halos magkadikit ang signal line. Ipinapahiwatig nito na mahina pa ang momentum ng trend. Kaya ang possible market impact po nito ay kung tataas ang RSI at lalayo mula sa neutral zone, posible itong mag-trigger ng mas malakas na buying interest. Ngunit kung patuloy po na mananatiling flat ang MACD, maaaring mabagal po ang pag-angat ng presyo sa mga darating na araw. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Pi Hackathon 2025. Kaya ano kaya ang epekto ng Pi Hackathon 2025 sa demand? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng paglakas ng demand kay Pi ay ang Pi Hackathon 2025. Ayon po sa PiScan data, mayroong 5.14 million Pi tokens na na-withdraw mula sa mga centralized exchanges sa loob ng 24 hours. Dahil dito bumaba na sa 409.55 million tokens ang total exchange reserve.
Ang pagbawas po ng supply sa exchange ay karaniwang indikasyon ng paglilipat ng mga investors ng kanilang tokens sa private wallets. Madalas po itong nangyayari kapag inaasahan nilang tataas ang presyo. Kaya ang market impact po nito ay ang malalaking withdrawals ay nagpapakita ng tiwala sa hinaharap ni PiCoin. Kung magtatagumpay po ang hackathon at makapagpakita ng solid na mga project sa ecosystem, posible pong magpatuloy ang pagtaas ng demand at tuluyang makabasag ng mga resistance levels. Ngayon ay may chance ba itong si PiCoin na makabasag ng resistance? Sa technical perspective, si Pi ay may target papunta sa 50-day exponential moving average or EMA na nasa 0.4319. Ang price level na ito ay tumutugma din sa resistance line ng falling channel pattern. Kapag nakapagsara po si Pi ng mas mataas dito, posibleng magpatuloy ang bullish trend at umakyat hanggang sa psychological level na 0.5 or 0.50. Kaya ang possible market impact po nito ay kung magtagumpay si Pi na mabasag ang 0.43 hanggang 0.50 na resistance, maaari po itong magbigay ng malaking boost sa confidence ng market. Posibleng pumasok po ang mas maraming traders at investors na magtutulak ng mas mataas na presyo. Ngunit kung mabigo po ito, mananatili si Pi sa kanyang kasalukuyang range at posibleng mawalan ng momentum. Ngayon ay ano po ba ang panganib kung hindi po magtagumpay ang bullish signals? Kung sakali pong bumalik ang presyo ni Pi sa ibaba ng 0.3442 na support level, mababasag ang double bottom reversal pattern. Ito po ay magbubukas ng posibilidad ng pagbaba hanggang 0.3220 na siyang pinakamababang presyo sa kanyang kasaysayan. Kaya ang possible market impact po nito ay ang pagbagsak sa all-time low ay maaari pong magdulot ng panic selling mula sa mga short-term traders. Pero sa kabilang banda, maaaring magbigay po ito ng pagkakataon sa mga long-term supporters ni Pi na makabili or makabuy sa mas murang presyo. Yan, bilang panghuli, sa ngayon malinaw po na nakikipaglaban itong si PiCoin para mapanatili ang kanyang support level sa 0.36. Ang mga technical signals tulad po ng double bottom pattern at saka RSI divergence ay nagbibigay po ng pag-asa para sa isang bullish movement. Dagdag pa dito ang epekto ng Pi Hackathon 2025 na maaring magbukas ng mas maraming project at use cases sa ecosystem ni Pi. Gayunpaman, hindi pa rin natin dapat ipagsawalang bahala ang panganib or risk. Dahil kung bumigay po ang support levels, maaari itong bumaba sa mga critical na puntos gaya po ng presyong 0.3220. Para sa akin, nasa isang mahalagang turning point itong si Pi Network ngayon. Kung mababasag po niya ang 0.43 hanggang 0.50 na resistance, maaari pong masimulan ang panibagong yugto ng kanyang paglago or growth. Pero kung hindi, baka manatili muna siya sa trading range mode. Kaya mahalaga para sa mga traders at investors na bantayan po ang galaw ng presyo ni Pi Network sa mga susunod na araw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.